At ngayon pa lang, sinasabi ko na pwedeng-pwede siya. Maaaring siya nga yung ating hope. Maybe she was the one na talagang babandera sa watawat ng Pilipinas sa Miss Grand International. Okay, so maghimay-himay tayo ng konti. Akala ko aswang siya. Hello there, this is your friend Robotin. Once again, we're gonna talk about beauty pageants. This time, we're gonna focus on our latest beauty queen. That's Miss Eco or Miss Eco International, Alexi Brooks. What can you say? Okay, so of course, everyone was happy, even those people who were not really for Alexi Brooks during the Miss Universe Philippines 2024. Tama ba ako? 2024. Yes. A lot of fans then were not really satisfied with her performance during the Miss Universe Philippines, and I just could understand it because I was one of those people who were questioning her ability to conquer the international stage because of her a little bit exaggerated movements. Of course, the die-hard Alexi fans would contradict this, but from the point of view of someone who really loved Alexi Brooks as well during the Miss Universe Philippines, even if she's only secondary to my top pick na si Atisa Manalo, ay nasaan ako, nawala ako, ay medyo hindi ko rin nagustuhan yung kanyang performance sa kabuuan because of those snobbish and my attitude at filinggera gestures, particularly sa kanyang ulo. Yung kanyang mga ingos peg habang lumalakad, and surprisable surprises, they're all gone. Oo, nawala. Dito ako napahawak. So nawala yung mga ganun-ganun. Diba? So I think we have to thank CJ Opiaza. I believe that she was the one who trained her. Correct me if I'm wrong, but that's what I read a week ago. Yata. Na siya pa yung nag-handle sa kanya, sa kanyang passerella. Yun. And it was effective. Ibang-iba siya sa Alexi Brooks na napanood natin sa Miss Universe Philippines. At ngayon pa lang, sinasabi ko na pwedeng-pwede siya. Maaaring siya nga yung ating hope. Maybe she was the one na talagang babandera sa watawat ng Pilipinas sa Miss Grand International. So, hindi ko siya kokontrahin kapag magde-decide siya na lumaban sa Miss Grand International maybe next year. Maybe next year. Para in case sasali nga, si Michelle D ay hindi sila magkabanggaan. Diba? Wise. Now, kung sa Miss Universe lalaban ng pukpukan, it might not look good because we just had Chelsea Manalo as a representative na isa ring Black Beauty. Siguro after 2 or 3 years, ay pwede na siyang bumalik sa Miss Universe, and with that kind of performance that she would bring to the Miss Universe stage, wala. May laban. So her performances were all controlled, well calculated, and andun yung glamour, decency at the same time, playful and luring, and what else? Seductive at the same time, andun lahat. So I think she would give a tough fight in case she would represent the Philippines in both competitions, Miss Grand International and Miss Universe. What do you think? Okay, so maghimay-himay tayo ng konti. Akala ko aswang siya. So, the first time na lumabas siya, so, yung siyempre overwhelmed ka, nakatuto ka lang sa kanya. So, hindi masyadong naririnig yung mga salisalita. Later mo na lang mako-comprehend yung sinasabi ng nag-narrate. And akala ko talaga nung una, she was representing aswangs of the Philippine folklore,
Yun ang nasa isip ko. Kasi talagang aswang-aswang yung... yung pakpak. Oh, sorry. Yun talaga yung nasa isip ko. So, hindi ko agad nakita yung ulo ng agila sa kanyang ulo. Doon ko lang na-realize na, so yun ang unang nabigay sa akin ng realization na ito sa bird and not aswang. Bago pa man ko na narinig ng todo yung narration or naintindihan ng todo. So, yun. Inumuna ako. Aswang talaga. This is my other channel, Rheumatology. This is a bigger channel because I have more subscribers here than dito sa Rubato. It's about my life. It's a lifestyle vlog. It's all about my dreams, my current situation, my health condition, mukbangs, travel, kimbotan, rambahan with my friends and my family. It's all about me and my journey sa mundong ito. Iyon. Swing. So, nagulat ako. Maybe, hindi ko lang napanood ang buo, pero wala akong nakita. Inulit-ulit ko, wala talaga. Kasi may mga tinod akong videos na ang kanyang overall performance sa Miss Eco or Miss Eco International, ay wala talaga akong makita. So, maybe, dun sa resort wear, ay dun na talaga yun. Yung napanood ko a few days ago. And kahit doon, ay kontrolado na rin ang kanyang performance. Oh, bongga. Nakakatuwa. Because yun lang talaga yun lang talaga ang hindi ko nagustuhan sa kanya, yung tipong, di ba gumaganon-ganon? Hindi ko alam, if you liked that kind of performance that she did during the Miss Universe Philippines, ikaw, go, bahala ka. Kanya-kanya naman tayo ng heist. Pero yun lang sa akin. Okay, so sa overall, punta tayo sa stage, sa hosting and everything, sa organization. Siyempre, although may quality, yung quality nyo hindi mo maikukumpara sa pangmalakasang pageants. So, para siyang ginawa lamang sa isang maliit na venue, na parang auditorium, na malaki. And then, sa quality ng candidates, ayoko namang magmukhang ako, dahil hindi naman ako kagandahan. Ayoko magmukhang masyado kong minamaliit yung kalidad ng mga contestants. But, let's face the reality. Yun na yun. Yun na yun. Kung ano yung nasa isip nyo, yun ang gusto kong sabihin. So, liamadong-liamado. Si Thailand, si Indonesia, si Philippines, liamadong-liamado sila. And, anyway, as we are mentioning Miss Thailand and Miss Indonesia, I would like to extend my heartfelt, should I say gratitude? Or ano na lang, best regards kanila because nakikita ko yung mga videos and they were very friendly with Alexi Brooks. So, syempre, ang mga friendly sa ating mga kandidata ay walang bash-bash. Although may mga ilan ako nababasa pa rin na yung nagusuklat si Thailand sa kanya na hindi kasi ko na pinapanood ang video or wala silang background kasi kaya akala nila talaga magkalaban sila pero basically, nagbibiroan lang sila. And I hope there will be a time in a few months from now that she would be reuniting with these two gorgeous ladies. Yeah. I like her gown. Ang ganda. So kung nabigyan natin ng ganun kaganda si Alexi May Brooks, bakit di natin nabigyan ng magandang gown si... gusto ko lang mabanggit. Si Atisa Manalo during her international competition. Or baka nasa handlers. Kasi talaga, maganda yung gown. Nadala ng bonggang-bongga ni Alexi May Brooks at yung Miriam Kiambao touch. Kiring-kiring niya. Tapos ang figure, oh my God, lalo nung medyo gumanon siya. Ang galing. So I hope gayahin yun. Suggestion lang, gayahin yun ng ilan natin mga candidates na sasabak sa Miss Universe Philippines. Yung mga ganong estilo. Because kumbaga sa pelikula, that's award-winning. Diba? So, nabanggit natin si Atiza. I'm gonna talk about Atiza's chances sa Miss Universe Philippines sa ating susunod na vlogs together with Chelsea Fernandez and other
beginners when it comes to the national level ng pageantry. Ang ilan pa sa kanila, hindi pa natin nababanggit si Miss Baguio. I don't know si Miss Cebu City kung meron ng national pageantry na sinalihan, but I'm also interested to talk about her. And Miss Iloilo, yun. Kasi napag-usapan na natin si Miss Laguna. Nasabi ko nga, Diyos ko, parang kinakabahan ako sa babaeng to. Pero nung mapanood ko yung mga interviews, medyo, bumaba ng konti. So, yun ang isang bagay na dapat niya pagtuunan. Miss Malay, Aklan, and Miss Ifugao. So, isusunod naman natin ang grupo nito, Miss Baguio. And sama na rin natin si Miss Oriental Mindoro, na kung saan naroroon ako. I'm in Calapan City, and this is the capital of the province of Mindoro Oriental. Yun. I haven't met her yet. It's only maybe a month ago when I found out that she's also from here, and she won Miss Oriental Mindoro a few years back, and she is the popular vlogger that a lot of my friends knew. Na Dubai, Rachel. So yun, lately ko lang nalaman. So sana kung nalaman ko na agad beforehand, ay nahingi ko na agad ang power ng aking inaanak na siyang nagdidirect na Miss Oriental Mindoro, si Max, at napasabi ko sana kay Miss Rachel na kung pwede siya ma-interview. But late na because ang alam ko hindi na sila uuwi sa kanila mga probinsya. Yeah, probinsya. Kundi tuloy-tuloy ng competition. Anyway, it's basically on May 2. So ilang araw na lang. Kaya I doubt kung uuwi pa siya dito sa Mindoro. Mukhang wala tayong chance na ma-interview siya. But anyway, whatever happens, even if she wins or loses, ay gagawin ko para ma-interview siya. Yeah. Na-interview ko nga ang iba, yung babang taga rito. Or nasusupport ko pa yung iba bang taga rito. Diba? So, please wait also for my unkabogable, fearless, and, how do you say this? And bloody honest review, our forecast ng Miss Universe Philippines this year, right after the preliminary competition. Super excited na ako. Oh, iba talaga yung thrill na ibinibigay sa atin ng Miss Universe. Diba? Okay, so question and answer. Okay, wala akong masasabi kay Alexi. Sa main question, sa kanyang sagot, yung in 2050, ay ano yung pwedeng mag-change? Something to that effect. And I think she answered it well, straightforward, walang keme-keme. Wala siya mga ibinigay na kung ano-ano pa, na pandagdag sa kanyang, yung mga mapapalabok na kagaya ng ginagawa ni Miss, isama na natin, sorry, pero isa siya sa mga magagandang example sa pagbibigay ng mga matatalinhaga, mga salitaan, mga overflowery words, na nakakatulong naman in a way pagdating sa kanya. Si Miss Eliana Maria Duana. So wala mga ganun-ganon, wala mga mabubulaklak, pa sa echo-diretso na isang ating mother. There's comparison between Earth and ano ba? And our mothers, all of us, that we come from different countries, but we have one mother, and that's Mother Earth, that we have to be protective. We have to take care of our Mother Earth. Ganun-ganon. So walang binigay na bahagi na how can we protect it, mga ganun. Wala na mga ganun extra. Basta echo-diretso. I think that's quite well. And she's very confident. Wala mga a-e-a-i-u. Wala mga wala mga ganun. So maasahan talaga si Alexi pagdating dyan. She might not give the best answer, pero kung pagdating sa smart delivery, okay na, maasahan. So I think pwede talaga siya sa iba pa mga international competitions. Yun, ay kung sasali pa siya. Diba? And at this point, I doubt. Because hindi naman lahat ay gusto pang mag-try, yung iba ay kontento na sa kanilang mga napanalunan, lalo pa this is an international crown. Diba? And I'm just looking forward to seeing her sa mas malaking entablado. Like, kung hindi man sa Miss Universe, ay sa Miss Grand International. Siguro mayorya sa atin ay pare-pareho niya na gustong waling sumabak si Alexi with that kind of superb performance ay malamang sa hindi na mas
malaki yung ating tsansa na manalo ulit ng Big Four crowns. Who knows? So, maraming salamat sa inyong lahat. This is Fernando Bato and see you again.